Magandang araw mga katiti! Welcome sa Trending Tambayan, kung saan pinag-uusapan natin ang pinakamainit na balita sa politika, showbiz at lahat ng chika na trending ng bayan. At ngayong araw, grabe, di lang baha ang lumubog pati tiwala ng taong bayan, nalunod din. Usapang Nepo Baby sa flood control budget scandal tayo ngayon. Magandang araw sa inyo! Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para updated ka lagi sa ating pag-uusapan. Imagine this katambayan, noong 2021, ang budget para sa flood control ay nasa 141 billion lang. Fast forward, this 2024 halos 350 billion na. Pero ang tanong, kung ganyan kalaki ang pondo, bakit tuwing umuulan, lubog pa rin tayo sa baha? Para bang magic show, ang pera biglang nawawala pero ang baha lagi na dyan. Alam nyo ba, sa Senate hearing na bunyag ang dami palang kalokohan. May pinag-uusapang may ghost project worth billions sa Bulacan at Central Luzon. Flood control na hindi naman naipatayo, na nangungupahan ng license para makuha ang kontrata. Shortcut sa papeles pero shortcut din sa kalidad. At ito ang matindi. 15 contractors lang ang nakakuha ng halos 100 billion na projects. Monopoly game na pala ang flood control ngayon, habang ang ordinaryong Pinoy ay lubog sa baha. Ngayon, ito na ang mga bida, ang tinatawag na Nepo Babies. Kilala nyo ba si Claudine Ko? Isang influencer na napaloxery post habang ang bayan ay nagswiswimming sa baha. Si Jamie Cruz, spotted na may Chanel at LB, pero ang pamilya hawak ang multi-billion flood control contracts ng bansa. At si Angela Ojela Alonte, na nag-viral ang birthday party video kahit ang lugar nila binabaha. Habang ang tao nag-iipon ng tubig sa timba, sila naman naglalaro sa pool ng luho. Ang tanong, saan galing ang pera? At dahil dyan, ang netizen at kahit mga celebrities hindi na nakapagpigil na mag-react. Si Ann Curtis sinabi, hindi na baha ang lulubog sa atin kundi kasakiman. Si Nadine Lustre naman ang sabi, nakakainis pero pera ng tao na pupunta sa luho. At si Bianca Gonzalez, yung ordinaryong tao natatakot mag-flex pero itong mga todo display ang yaman. At sabi ni Karen Davila, sa ibang bansa nakakulong ang korap, sa atin trending pa. Mga katambayan, kahit ang mga artista ay naiinis na rin. Mga katambayan, si PBBM naman, pinapris daw ang ilang flood control funds at nag-launch ng sumbong sa Pangulo website para makapagreklamo ang publiko. Did you know, in just days, may 2,000 reports na agad. Samantala sa Senado, ang team naman, ang tema nila ay Philippines underwater. Sabi nila, hindi lang literal na baha ang problema, kundi yung baha ng kasakiman. Mga katambayan, malinaw na hindi sapat na flood control lang ang kailangan i-build. Dapat din may corruption control. Kasi kung hindi, kahit gaano kalaki ang budget, lulubog at lulubog pa rin ang bayan. So, ano sa tingin ninyo? Dapat bang makulong ang mga sangkot o baka naman gaya ng baha, lilipas din at makakalimutan? Comment your thoughts below. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa Trending Tambayan, kung saan ang balita ginagawang kwentuhan ng bayan. Hanggang sa susunod na tambayan, ingat at sana hindi tayo abutin ng baha ng kasakiman.